At habang ang karamihan ay nakatitig pa rin sa pabago-bagong galaw ni Bitcoin at Ethereum, isa pong kilalang analyst ang naglabas ng isang napaka-bullish na statement na yumanig sa mga social media platforms. Ayon po sa kanyang pinakabagong post, si XLM ay kasalukuyang nagpapakita ng isa sa mga pinakamalaking breakout setups sa buong kasaysayan nito. Sabi pa niya, alt season is loading and it looks massive. Ayan nga, yung title natin dito sa balita natin dito kay Times Tabloid. Sabi dito, XLM is setting up for one of the biggest breakouts in history. Hindi ito isang simpleng hula lamang na walang basihan. Ang analyst na ito ay may tinitignang napaka-specific na range para sa darating na bull run. At ang kanyang prediction para kay XLM ay posibleng umabot daw sa pagitan ng $5 hanggang $10 bawat token. Kung titignan natin ang market structures ngayon, ang monthly chart ng Stellar ay nagpapakita po ng isang pattern na gayang-gaya ang mga nakaraang cycles kung saan nagkaroon po ng napakatinding pag-angat ang asset. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado kung ano nga ba ang signal na ito, bakit pamilyar ang structure na ito sa kasaysayan ng market, at ano ang mga mahalagang levels na dapat po nating bantayan para malaman kung ready na nga ba si XLM sa kanyang paglipad. Ayan, simulan po natin sa repeating cycle ng stellar lumens. Kung hihimayin po natin ang structure ng market, ang chart dito na ibinahagi ng analyst ay nagmamarka ng ilang major cycle lows at key peaks na paulit-ulit na nangyayari sa paglipas ng mga taon. Ang pattern na ito ay nagpapakita na si XLM ay palaging nagpapakita ng napakalakas na rallies pagkatapos ng isang napakahabang panahon ng accumulation o yung tinatawag po natin na consolidation phase. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng market nitong mga nakaraang bull markets, particular na noong taong 2017 at 2020, si Stellar ay nakitid ng malaking gains na umabot ng mahigit 3,000% matapos makumpleto ang ganitong klaseng setup. Ayan, ito po, 3,038.10%. Sa aking opinion, napaka-interesting ng data na ito dahil ipinapakita nito na ang market ay may memory. Ang bawat cycle ay parang may pattern na sinusunod. At kapag natapos po ang mahabang panahon ng pag-ipon ng mga malalaking investors, ang kasunod palagi ay isang massive expansion phase. Isipin ninyo mga ka-crypto, noong nakaraang taong 2024, nakakita rin tayo ng katulad na growth structure sa market. Noong panahon na yon, ang buong crypto space ay nakaranas ng matinding resurgence kung saan ang kapatid na asset nito na si XRP ay umakyat ng 500% pagkatapos ng maraming taon ng pananahimik. Yan. Para sa akin, ang green projection box na nakikita po natin dito sa historical charts ay isang malakas na ebidensya na kapag ang kasalukuyang tightening wedge structure ay narisolba pa itaas, ang susunod na galaw ni XLM ay hindi lang magiging ordinaryong pump. Ito ay posibleng maging isang multi-year structural shift. Ang logic po sa likod nito ay simple. Kapag ang presyo ay matagal na kinulong sa isang maliit na range, habang ang resistance line ay unti-unting bumababa at ang lows naman ay pataas ng pataas, ang pressure sa loob ng market structure ay naiipon. Para itong isang steam boiler na patuloy na naiipon ang pressure sa loob habang sinasara ang mga valves. Sa oras na magkaroon po ng kahit maliit na leak o breakout sa ibabaw, ang buong pressure ay sasabog paitaas ng napakabilis. Ito po ang dahilan kung bakit 3,000% gains, yan ang 3,000% gains sa mga nakaraang cycle ay hindi imposible na maulit ngayon. Yan, pag-usapan naman po natin ang pag-retest sa crucial accumulation zones. Ayan. Sa kasalukuyang takbo ng presyo, ang chart ay nagpakita po ng isang napakahalagang accumulation zone na naglalaro po sa pagitan ng 0.15 at saka hanggang 0.20. Ayan, kitang-kita naman po natin dito sa chart yung accumulation zone. Kamailan lamang si XLM ay nag-trade po malapit sa upper end ng area na ito at nakita natin ang isang monthly close sa paligid ng 0.24. Ang pag-angat na ito ay hindi lang basta dahil sa technical structure, kundi may kasamang malaking fundamental driver. Tandaan natin na ang market ay nag-react ng husto matapos po ang announcement
ng DTCC na plano nilang i-enable ang mga tokenized DTC custodied assets sa loob mismo ng Stellar Network, kung saan ay inaasahang mag-launch sa unang kalahati ng taong 2027 o next year. Yan ang aking opinion. Ang pag-close ng monthly candle sa 0.24 ay isang napaka-bullish na development para sa akin. Ibig sabihin, unti-unti nang umaalis ang presyo sa pinakailalim ng accumulation zone at sinusubukan na nitong basagin ang kisame. Ang balita tungkol sa DTCC at tokenization ay ang perpektong fuel o gasolina para sa technical setup na ito. Sa mundo ng finance, ang tokenization ng real-world assets o RWA ang isa sa pinakamalaking trends ngayon. At ang pagpili sa Stellar Network para sa proyektong ito ay nagpapatunay na ang utility ng network ay kinikilala ng malalaking financial institutions. Gayunpaman, kahit may mga magandang balita, makikita natin sa chart na mayroon pa ring descending resistance line na nagmumula sa mga nakaraang cycle highs na patuloy na naglilimita sa price action sa ngayon. Kaya yan. Ang projection ng analyst ay nagpapakita na sa XLM ay maaring unang mag-break sa itaas ng resistance line na ito at bago ang isang tuluyang paglipad. Magkakaroon po muna ito ng retest sa area na binasag nito para gawin po itong bagong support. Support zone or support area. Yan po yung kanyang projection, yung kulay blue na linya na yan. Ayan, yan po yung nakikita niya na magiging galaw na XLM. Para sa akin, ang retest, ayan, kung ito po ang retest, ang pinakamalagang part po ng laro. Ito ang magpapatunay kung ang breakout ba ay totoong may sapat na buyers o isa lamang itong temporary fake out. Kung matagumpay na mag-hold ang presyo sa itaas ng lumang resistance, ang daan patungo sa mas mataas na targets ay magiging malinaw at bukas na para sa lahat. Ayan, pag-usapan naman po natin kung ano ang sunod na hakbang ng Stellar. Ayan, ang susunod na pinaka-critical na hakbang na setup na ibinahagi po ng analyst ay ang isang decisive o determinadong galaw sa itaas ng long-standing resistance trendline. Ipinapakita po ng chart na kapag naitulak ng mga buyers ang presyo lampas sa level na ito, sa XLM ay magsisimulang mag-advance patungo sa mas mataas na targets sa loob ng mga susunod na taon. Mayroong horizontal target zone na makikita po malapit dito sa $5 na siyang tumutugma sa lower end ng range na binabantayan ng analyst. Ang daan ng projection na ito ay umaabot hanggang sa taong 2030 na nagpapahiwatig na ang makasaysayang breakout na ito ay isang long-term opportunity at hindi po isang short-term day trade lamang. Sa aking opinion, kailangan nating maging malinaw sa aspeto ng time frame. Kapag ang isang analyst ay tumitingin sa isang monthly chart, ang bawat candle na nakikita po natin ay kumakatawan sa isang buong buwan ng trading. Ibig sabihin, ang pagbuo ng pattern na ito ay kumuha ng ilang taon at ang pagresolba nito ay kukuha din ng mahabang panahon. Ang target na $5 hanggang $10 ay hindi po mangyayari sa loob lang ng isang linggo or buwan. Ito ay isang progresibong pag-akyat na posibleng dumaan sa maraming ups and downs. Kaya para sa akin, ang pag-extend ng target hanggang 2030 ay nagpapakita po ng isang napaka-realistic at mature na pananaw sa market. Ang pangmatagalang investment na gaya nito ang madalas na nagbibigay po ng pinakamalaking returns dahil hinahayaan mo ang compound effect at ang tunay na adoption ng teknolohiya na mag-drive sa laganang asset. Ang horizontal target zone sa $5 ang magiging unang major test kapag nagsimula na po ang expansion. Ang strategy na maaari po nating tingnan dito ay ang pagkakaroon ng pasensya. Habang ang presyo ay naghahanda pa lang sa pundasyon nito, ito ang oras kung kailan ang smart money ay tahimik na naglalatag ng kanilang posisyon ng walang ingay. Kapag ang breakout ay naging masyado ng halata sa araw-araw na balita, madalas ay huli na para sa mga gustong makakuha ng pinakamababang entry price. Ayan, sa tuwing pinag-uusapan po ang Stellar Lumens, hindi po natin maihihiwalay ang usapin tungkol sa pangkalahatang momentum ng alt season. Ang pahayag po ng analyst na alt season is loading
ayan, ay nagbibigay po ng ideya na ang kapital o ang pera sa crypto market ay unti-unti nang lumilipat mula sa malalaking assets patungo sa mga utility tokens na gaya ni XLM. Ang tightening wedge structure na nakikita natin ay hindi lang natatangi. Hindi lamang po natatangi kay Stellar. Ito ay isang refleksyon ng pangkalahatang market sentiment kung saan ang mga investors ay naghahanap ng mga undervalued assets na may solid fundamentals at malaking growth potential. Kung susuriin po natin ang pangkalahatang takbo ng crypto market ngayong taong 2026, makikita natin na ang mga enterprise-grade blockchain networks ang siyang nakakakuha ng pinakamalaking pansin mula sa mga institutional platforms. Ang Stellar ay matagal nang kilala sa kanyang kakayahan na mag-facilitate ng cross-border payments ng napakabilis at sa napakamurang halaga. Sa pagpasok po ng mga balita ukol sa DTCC, ang utility na ito ay nakakakuha ng institutional backing na siyang kulang sa mga nakaraang cycles. Ngayon, ang aking pananaw po sa alt season loading ay ito po ay signal kung saan ang market ay laging dumarating sa isang punto kung saan si Bitcoin ay nagiging stable o nagpapakita po ng sideways movement. At ang panahong ito ang ginagamit ng mga alts para mag-perform ng gusto. Dahil sa XLM ay may napakahabang kasaysayan at subok na ang track record mula pa noong taong 2017, ito po ay tinuturing ng maraming malalaking traders bilang isang safe bet sa loob ng alt space kapag nagsimula na ang totoong rotation ng pera. Ang tightening wedge ay parang isang mapa na nagpapakita na ang space para sa mga sellers ay unti-unti nang nauubos. Kapag wala nang gustong magbenta sa mababang presyo, ang tanging direksyon na natitira para sa presyo ay ang paitaas. At kapag ang volume ng mga buyers ay sumabay sa pagkaubos ng supply, dito po natin nakikita ang mga dambuhalang green candles na umaabot ng daang-daang porsyento sa loob ng maikling panahon. Ayan. Ngayon ay balikan po natin ang usapin tungkol sa descending resistance line na kasalukuyang nakapatong po sa presyo ni XLM. Ngayon, ang linyang ito ay nagmumula pa sa mga nakaraang pinakamataas na dulo ng mga naunang bull markets. Sa tuwing sinusubukan po ng presyo na lumapit sa linyang ito, palagi itong nakakaranas ng pagbaba dahil sa mga traders na nagtitake profit o nagbebenta ng kanilang mga position. Subalit, mapapansin natin na sa kasalukuyang cycle, ang mga nagaganap na lows o ang mga ilalim ng presyo ay mas mataas kumpara sa mga nakaraang taon. Ito ang tinatawag po nating higher lows pattern. Ayan, yung mga may circle po dyan na kulay blue. Yan yung higher lows. Pataas ng pataas. Ngayon sa aking opinion, ang pagkakaroon po ng higher lows habang ang resistance ay bumababa ay ang pinaka-classic na definition ng isang bullish accumulation structure. Ipinapakita nito na kahit may nagbebenta pa rin sa itaas, ang mga buyers naman sa ibaba ay nagiging agresibo at ayaw nang hintayin na bumagsak pa ang presyo sa mas mababang antas bago po sila bumili muli. Ang bawat pagsubok sa descending resistance ay nagiging dahilan upang manghina ang linyang ito. Isipin po ninyo mga ka-crypto na parang isang harang yan na paulit-ulit na binubunggo ng isang malaking truck. Sa una at ikalawang subok, maaring tumayo pa ang harang. Ngunit sa pangatlo o pang-apat na pagkakataon, ang istruktura ng harang ay marupok na at madali na itong mababasa. Ayan, ang monthly close po sa presyong 0.24 ay nagpapahiwatig na ang truck ay kasalukuyan ng nakadikit sa harang na ito. Kung ang momentum na dala ng DTCC integration sa Stellar Network ay magpapatuloy sa mga susunod na buwan, ang breakout na hula ng analyst ay maaaring magsimula ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng marami. Kaya ang aking personal na strategy po dito ay kapag nakakita po tayo ng ganitong pattern ay ang hindi po pag-asa sa isang solong indicator or balita lamang. Ang technical chart pattern po na sinabayan ng malaking fundamental news ang siyang nagbibigay po ng pinakamataas na probability para sa isang successful trade. Kaya ang target range na $5 to $10 ay mukhang napakalaki kung titingnan po sa kasalukuyang presyo na 0.24 lamang. Ngunit kung gagamitin po natin ang kasaysayan ng 3,000% na gains, ayan, bilang basehan, ang mga numerong ito ay pasok po sa natural na expansion rate ng Stellar Lumens kapag pumasok na ito sa full bull mode. Ayan. Sa kabila ng lahat ng mga bullish projections na ito, palaging may kasamang paalala pagdating po sa tamang pamamahala ng risk sa loob ng crypto market. Ang pag-trade po
o pag-invest sa mga pangmatagalang setups ay nangangailangan ng malalim na disiplina. Habang ang target ay nakaturo po patungong 2030, ang isang investor ay kailangang maging handa sa mga temporary na pagbaba ng presyo o mga tinatawag nating market corrections na karaniwang nangyayari sa gitna ng isang malaking cycle. Kaya para sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng marami kapag nakakabasa ng mga ganitong balita ay ang pagpasok ng buo o ang tinatawag na all-in strategy ng walang tamang plano. Ang chart ng analyst ay malinaw na nagpakita na pagkatapos po ng breakout, madalas ay may nagaganap na retest. Ibig sabihin, ang presyo ay pwedeng umakyat muna tapos bababa ulit para subukin ang katatagan ng lumang resistance level bago ang tuluyang paghataw paitaas. Ang retest na ito ang kadalasang nagiging dahilan kung bakit marami ang nagpapanik at nagbebenta sa kalugian dahil akala nila ay isang fake out ang nangyari. Ang aking pananaw dito ay mas mabuting gamitin po ang isang dollar cost averaging or DCA strategy habang si XLM ay nasa loob pa ng kanyang accumulation zone sa 0.15 hanggang 0.20 o kahit dito sa kasalukuyang 0.24 area habang hindi pa lubusang nababasag ang major trend line. Sa pamamagitan po ng pag-spread ng ating mga purchases, nababawasan ang ating risk kung sakaling magkaroon man ng pandali ang pag-dip ang market bago po ang launching ng DTCC service sa taong 2027. Ang pag-unawa na ito ay isa pong long-term play. Yan, isang long-term play ang magbibigay po sa atin ng kapayapaan ng isip na hindi kailangang bantayan ang chart bawat minuto. Ang roadmap ay nailatag na ng analyst. Ang mga historical cycles ay pabor po sa setup na ito at ang mga fundamental partners ay pumapasok na. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang timing at ang disiplina na maghintay hanggang sa maabot po ang buong potensyal ng structure na ito. Sa kabuuan, yan, ang Stellar Lumens o XLM ay malinaw na nasa ilalim ng isang napaka-importanteng yugto ng kanyang kasaysayan. Ang tightening wedge structure sa monthly chart na binigyang diin ng analyst dito ay nagpapakita ng space para sa sideways movement ay paliit na ng paliit. At ang isang malaking pasya ng market ay nalalapit na. Ang mga historical precedents ng taong 2017 at 2020 ay nagpapatunay ng kakayahan ng asset na maghatid ng mahigit 3,000% gains kapag ang ganitong istruktura ay matagumpay na nabasag pa itaas. Ngayon, sa tulong ng mga mahalagang balita gaya po ng partnership sa DTCC para sa tokenization ng assets na inaasahang mag-live sa unang bahagi po ng taong 2027, ang fundamental foundation ni XLM ay mas matatag ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Ang target range na $5 hanggang $10 bawat token ay isang pangmatagalang mithiin na umaabot hanggang taong 2013 na siyang nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan sa kripto ay nakukuha sa pamamagitan ng pasensya at tamang strategy. Kaya palaging alalahanin na protektahan ang ating kapital, maging disiplinado po tayo sa ating mga entries at gamitin ang mga makasaysayang signal na ito bilang gabay sa ating paglalakbay sa mundo ng finance. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin ninyo ang recommended or suggested video natin dito.